na nagtitinda. Ay, naku, thank you. Ikaw talaga. Sige na, pumili ka na. Ikaw naman, oh. Hindi. Gusto mo? Ayaw mo? Ikaw muna. Ikaw naman. Sige na, ikaw muna. Hindi, teka muna, masusunog eh. Sandali. Toby, Hi, Mami. Good evening. bata-bata mo pa yung naglalasing ka na. Hindi naman gaano, Mami. Napainom lang ako ng airpot ni Presi. Alam niyo naman, di ko matatanggihan yun eh. Toby, 16 anyos ka pa lang at hindi mo pa alam ang sinasabi mo. Alam ko yun, Mami. Alam ko naman 18 years old pa lang at nagpakasal na kayo ni Daddy. At 17 years old ka pa lang. Ayoko sa babaeng yan. Wow, Mami. Straight to the point. Para ba siyang t-shirt lang na pag-ayon yung design eh, hindi yun na siya papansinin? Noon pa alam mo kung paano ako magsalita. Diretsahan. Tinatapat kita, ayoko sa babaeng yan, Toby. Pero mahal ko siya, Mami. Ano magagawa ko? Toby, ano bang approach ang gusto mong gawin ko sa'yo? Friendly persuasion o child psychology? Neither of the two, Mami. Basta ang gusto ko, ride on na lang. Ayoko sa babaeng yan! There you go again. Straight to the point ulit. Buong buhay ko alam mo kung paano ako magsalita. Diretsahan. Hindi ako marunong manguto, hindi ako marunong mambola. Sinisiguro ko na ang lahat ng mga sinasabi ko ay may katuturan. Ngayon, Toby, sinasabi ko sa'yo, kalimutan mo ang babaeng yan. But why? Why, Mami? Toby, hindi siya nababagay para sa'yo, hindi siya ang klase ng babaeng gusto ko para sa'yo. Porkit ba mahirap lang siya? Nung nagtitinda ng banana Q? May ibang dahilan. Oh, come on, Mami. Hindi parehas yan. May hindi pa nga kayo nagkakausap eh. Hindi pa kayo nagkakakilala. Baka gusto yung paalala ko sa inyo na nung makilala kayo ng Daddy, pobre din kayo. Pareho lang kayo ni Presi. Huwag mo kong ikukumpara sa kanya. Tindera lang sa bangketa ang lola. Hindi mo naiintindihan. Huwag niyo naman sunuhin swerte, Mami. Kung nakadali kayo ng mayaman, pagbigyan niyo naman yung iba. Wala kang naiintindihan, kaya wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Marami kang hindi alam, kaya hindi mo dapat sabihin yan. Good afternoon. Pwede magtanong, asan dito yung Bulusan Street? Doon sa pang-apat na kanto. Doon kaya tayo pupunta. Sumakay ka na. Thank you. Natatakot ko siguro, no? Hindi naman ako kidnapper, eh. Wala naman akong sinasabing gano'n, ah. Pero doon ka pupunta. Doon mismo, sa Bulusan Street. Ayun naman pala, eh. Sumakay ka na. Ayoko. Nakakahiya. Teka. Diyahe nga naman kung basta ka na lang sasakay sa kotse hindi mo kakilala. Ako si Chino. Karina. Pero hindi pa rin ako sasabay sa'yo. Hindi na kita imbitahin sumakay. Sasabayan na lang kita sa paglalakad mo. Marating tayo sa Bulusan Street. Ha? Baka naman dyan. Sige.
Hi. Hi! Halika, halika. Sandali Pasok lang ako sa loob. Kikang kita ng merienda. Pinaalam mo ko sa kaya, pinapunta mo namin. Hindi ko naman pinuritay na Siya nagpumilit na pupunta raw siya pagkatapos ng mga lakad niya. Karina, mayaman siya. Mahirap lang tayo. Ay, sa dalawa. Paglaruan ka o atin. Hindi, wala akong aapihin o paglalaruan. Dahil 2 oras pa lang mo kaming magkakilala. Yan nagsisimula. Diyos ko naman, Nay. Pagkatapos kaya ng 1 linggo, yan naman kaya ang sasabihin niyo sa akin. Mag-ingat ako dahil papatayin ako itong taong to. O sige, daan niyo lang sa biro. Sige na nga ho, Inay. Dadalhin ko na itong Diyos doon. Nakakahiya, baka mamaya sabihin niya. Bahay ng bubulto na pasukan niya dahil sa kakabulong natin. Pasensya ka na, medyo naatraso ko. Kasi pinagtatalunan namin ng nanay ko kung sasamahan ba namin ng kain at ulam. Kanin at ulam. Oo, merienda namin. Nahihirap. Sige, mangarap ka. Mangarap ka ng gising. Umasam ka na magaganap ang isang bagay na hindi mo alam. Siya magwawasak sa sarili mong buhay. Sigihan mo. Hinay naman, para kayong si Nostradamus. Wala kayong takot magsabi ng inyong forecast. Ano ho kaya? Matutuloy ho kaya yung lindol sa 1989? Saan ho kayang lugar mangyayari? Kapag naging ina ka rin na nag-iisang anak na katulad mo, ay nako, nakamauunawaan mo kung bakit ako ganito. Pakailamera. Pero hindi ko naman ho pakikialaman ng magiging love affair ng anak ko. Pares na naging trato sa akin ng lola mo. Ano nangyari? Nasilaw ako sa mayamang nobyo. Nabuntis. Dinalikuran. Hindi alam ng magaling mong ama na naanakan niya ako eh. Iyon, ang bunga ng luwag sa akin ng iyong lola. Sumulangit daw ang kanyang kaluluwa. Inay, iba naman ho si Chino eh. Mayaman nga ho siya, pero wala ho akong nakikita sa kanya kung hindi ang kabaitan niya. Naitago ng iyong ama ang kanyang sungay sa kilos niyang parang San Francisco de Assisi. Pero kalbuhin niyo man si Chino, Inay, wala kayong makikitang sungay. Si Dracula may pangil na itatago. Diyos ko, pangil naman ngayon. Pero hindi bale, Inay. Pagpatuloy niyo lang yan. Ultimo yung kaliit-litang mali sa akin na punahin niyo. Dahil ang ibig sabihin lang yan, mahal na mahal niyo ako. Huwag kayong magbabago sa akin, Inay, dahil gusto ko naman yan eh. Anak, maaaring bumilis o bumagal ang pintig ng puso ng isang ina. Pero kailanman, hindi mababawasan ni katiting ang damdamin na kapaloob dito para sa kanyang anak. Para mo, pagtapos ka ng sekretarya mo, saka naman ako mag-opisina sa business ng papa ko. Ikaw ang kukunin kong sekretary. Pwede ba ako sa Makati? Pangkabaw lang tong personality ko eh. Masyado ko man humble. Basta, ikaw ang magiging sekretary ko. Tapos, Mas marami naman diyang qualified eh. sa posisyon, oo. Pero importante rin qualified sila dito. Hindi naman ganun lang yung Chino eh. Oo nga.
Ayaw nga pala sa akin ng mami mo. Hindi naman exactly ayaw sa'yo. Kaya lang, nagkataon lang na mayaman ka. Ba't ganun ang mami mo? Kasalanan ko bang maging mayaman ako? Saka ba't niya kailangan generalize lahat ng mga mayayaman? Iba ako sa tatay mo. Kung ang nasa ulo ng tatay mo, taho, ako utak. Kung ang puso niya plastic, ako, basta magkaiba kami. Bakit galit na galit ka dyan? Nakakainis eh. Nanay ko? Takbo ng utak niya. Sorry. Hindi naman ako galit sa nanay mo. Nahihirapan lang kasi ang loob ko sa mga nangyayari. Gawaan ka ng Diyos. Ano yan? Wala ho! Patingin. Wala ho, tunay! Sabi ng patingin, eh, patingin. Tunay naman. Ano siya eh? Tignan ko. Oh, sing-sing. Galing din sa lalaki yan. Mahal po talaga ako ni Gino eh. Dahil niregaluhan ka ng singsing. Nako, Karina. Nagsimula rin sa singsing ang ama mo. Sinundan ng kwintas, ng pulseras. At siguro kung uso yung hikaw sa ilong, eh iba't ibang design na naglalambitin sa ilong ko noon. Oh, at yung mahal-mahal na yan. Maraming beses ko narinig sa ama mo yan eh. Na para bang tunog ng violin na pumapasok sa tenga ko. Pero ano nangyari? Ano naging dulo? Yung tunog ng violin, eh naging kulili na lang sa tenga. Inay, iba naman ang kapalaran niyo sa magiging kapalaran ko eh. Buka nga dito. Buka. Paano mo natiyak? Diyos ka ba? Hindi nga po ako Diyos. Eh, paano naman kayo nakakasigurado na magkakapareho nga tayo ng kapalaran? Diyos din po ba kayo? O sige, hindi tayo parehong Diyos. Pero ina mo ko, na nag-aalala, natatakot. Kung nagpabaya at nagkulang sa akin ang lola mo noon, ayokong ulitin yun sa'yo. Gusto kong makasiguro, anak. Layuan mo siya. Marami pang darating sa buhay mo. Karanggulan natin. Yung hindi ka paglalaruan, hindi ka aapihin, yung hindi ka tatalikuran. Maintindihan mo ako, hindi ba? Hindi ba? Natatakot ako. Saan? Wala akong multo rito ah. Pambihira ka naman, puro kabiro eh. Natatakot ako dito sa ginawa natin. Ba't ka matatakot? Di naman ako masamang tao ah. Mahal kita, mahal mo ako. Oh, ba't ka matatakot? Hindi ako sanay sa ganito eh. Bakit ba? Kailangan bang pagsanayan ng pagtatanan? Sayang. Pwede sana nakapag-rehearse tayo, kahit 2 beses man lang. Pambihira ka naman eh, puro kabiro eh. Hindi biro tong ginagawa natin. Ninenervous ka kasi. Pinare-relax lang kita. Uy! Ang lamig ng kamay mo. Natangkaso ka? Ano ka ba? Magseryoso ka naman kahit sandali lang. Isipin mo tong ginawa natin. Hindi ba masyado tayong pabigla-bigla? Karina. Hindi na ako magbibiro. Labas lang naman ang mga biro ko eh. Pero dito sa loob, seryoso ako. Masyado kasi ako nag-challenge ng milenyo eh. Meron akong gustong patunayan sa kanya. Mali siya. Mahal kita ngayon.
Lalo pa kitang mamahalin sa darating ko. I love you very much. Yan pala ang ibig sabihin ng hindi mo pag-uwi ng 2 araw. Nagsisimula kang bumuo ng sarili mong pamilya. Pa, tutupos siya sa akin ng nanay niya eh. Kaya nagtahanan kami. Ano? Tutulong mga magulang nila sa'yo? Pinagdihan ka? Oh, tell it to the Marines. Siguro maniniwala sila, pero ako hindi. Ganyan yung mga yan. Nagpapa-importante, nagpapahabol-habol, nagpapakagat. Pa, Mas kilala ko ang aking inay kaysa sa inyo, Mr. Balmaceda. Kaya naniniwala ako sa kanya. Kung ganyan ang impression niyo sa kanya, maaaring ganyan din ang impression niyo sa akin. Madali ka naman pala kumuwenta, ano? pa, you're wrong. Iba sila. Anong iba? Isang sekretary student, anak ng isang tinderang sinisipa-sipa ng mga polis kung nagwawalan sila ng pagketa. Anong iba? Pa, talagang iba sila. Mabayaan mo na siya sa kanyang paniwala ng papa. Dito ka na lang sa inyo. Uwi na lang ako sa amin. Mr. Balmaceda, ang tanging kapintasan ng inyong anak para sa aking inay ang pagiging mayaman niya. Kaya kung yan ang magiging dahilan ninyo para hamakin kami, ay wag naman ho. Dahil para sa aking ina, ang mga mayayaman ay nakakasuka. Kanina. Rufino, huwag mong sirain ang magandang kinabukasan ng plinano mo para sa'yo. Mabuti naman at nagbagong isip mo, anak. Susi ng course ko pa. Tinalikuran ko ho ang papa ko. Hindi para sirain ang paniniwala ninyo sa mga mayayaman. Narito ako para mapatunayan mahal ko si Karina at paglalaban ko ang pagmamahalan namin maging sa sarili kong magulang. Inay, alam kong masakit ang ginawa kong pagsuway sa mga sinasabi niyo. Pero alam kong naiintindihan niyo ko dahil nauunawaan yung damdamin ko. Binibigyan niyo kami ng pagkakataon. Lalo na si Chino. Meron mo siyang mga pinangako sa akin alam kong matutupad. Basta't bigyan niyo lang kami ng pagkakataon, nakikiusap po ako. Ang lahat ng paniwala ko ay bunga ng aking takot. Pero kahit pa paano, sumasabi sa isip ko na ang takot ay nabubuo ng hindi magandang pananaw. Nang damdamin nagpapatalo sa isip. Ganun lang yon, Karina. Ang hihilingin ko lang sa inyo, dito na kayo tumira. Yun eh, kung makakatiis si Chino sa klase ng buhay natin. Oo, makakatagal po ako. Walang problema. Evening. Ano po na? Pawang ka na. Kumain lang ako magbibihis.
Gutom na ako eh. Anong ulam? Ayan, toge, tsaka galunggong. Anong gusto mong isawsawan sa galunggong? Suka o ketchup? Teka. Lalabas muna ako sandali. Eh, saan ka pupunta? Bibili ako ng pagkain para marami tayong ulam. Sandali lang ako, hindi ako magtatagal. Hindi ka masyado nag-aalala sa akin, hindi naman ako nagre-reklamo ah. Eh, kasi alam ko, hindi ka sanay sa mabigat na trabaho. Mabigat ba yun? Nakaka-enjoy nga eh. Para na rin ako nagmamotorsiklo, kaya lang may sidecar. Eh di, kung gusto mo maghahanap lang ako ng trabaho. Pwede ako mag-sales girl, yung contractual lang. Yan ang puwero sa usapan. Kaya ko pa naman ha. Eh, bakit ganon? Pinahinto mo ako sa pag-aaral ko pagkatapos ayaw mo rin akong trabahuhin. Para maging normal ang buhay, yung kanya-kanya tayong departamento. Ako sa paghahanap buhay, ikaw sa pag-aasikaso ng bahay. Eh, ganun daw yun eh. May padre de pamilya at ilaw ng tahanan. Ganun ba yon? Daw. Sige na nga, bahala ka na nga, Mr. Padre de Pamilya. Yeah, marami na naman tayong ulam. 3 klase. Pansit canton, lechong kawali. Ano to? Tawag dito? Pinakbet. Pakbet. O na yun, maraming sahog yan. Itong lechong kawali, pipili ko kayo ng walang taba. Anak ko. Do. Huwag na, ginagawa mo naman akong parang bata eh. Sige na, kukuha na lang ako, Chino. Kumuha ka rin isang pinakbet. Maganda yung gulay, masustansya. Sige, mamaya, kuha ako. Abay, walang mangyayari sa buhay nyo kung palagi na lang siyang bibili ng ulam sa labas. Magkakadoble kayo ng gastos. Bibigyan kanya ng perang pamalengke. Tapos, mag-uwi rin pala siya ng lutong ulam. Kaya alam niyo naman, Maylay, kung bakit nangyayari to Oo, sinasadya mong huwag hainan siya ng pagkain may presyo para makasanayan niya yung pagkain natin dito. Ganon, hindi ba? Ganun na. Hindi naman yun ang nangyayari kanina eh. Hindi man sinasadya. Nakikipagmatigasan sa'yo si Chino. Nagagawa niyang iwasan yung mga pagkain natin dito at ipilit yung gusto niyang pagkain. Abay, wag ganon. Huwag kayo maglabanan. Pag-usapan niyo kung ano ang gusto mong mangyari. Inay, malit na bagay lang naman mo para pag-usapan At saka isa pa, ayokong gumawa si Chino ng isang bagay dahil yun ang hinihiling ko o yun ang iniuutos ko. Gusto ko kusang sa kanya manggaling na makasanayan ko ano bang klaseng buhay meron tayo. Eh kung hindi mo mangyayari yun ako ang mapapahiya sa inyo. Ay, nako. Kalimutan mo na ako tungkol din sa kaprasong problemang yan. Kung para sa'yo mas gusto mo pa yung magpakiramdaman kayo kaysa mag-usap, bay, bahala ka. Oh, hindi ba pumapasada ka? Sira yung tricycle. Hindi pa nga may naayos hanggang ngayon hindi pa yari. Kakain ako.
Hindi ba sa labas ka nagla-lunch? Eh ano yung pagla-lunch ko? Unang pasayro ko pa lang, bumigay na yung tricycle. Yan lang ang ulam? Eh, hindi ko naman kasi alam na dito ka magla-lunch. Kung hindi pa ako bibili ng pagkain sa labas, hindi titid ng pagkain dito eh. Ay, ba't sino ay matinong pagkain naman ito ah? Yan, Matino. Iyahan mo yan sa mate ko. Pagtatawanan ka. Wala ka sa bahay niyo! Nagbibigay naman ako ng sapat na budget para sa matinong pagkain ah. Hindi nga kita pinagsasabihan o inuutusan, pero hindi ka pa nakakaramdam, ha? Hindi lang naman ako ang dapat makaramdam ah. Ikaw rin dapat mo rin maramdaman kung bakit pilit kong isinasaksak ang ganitong pagkain dito. Ganyan ang buhay na pinasok mo, ganyan ang buhay na dapat mong pakibagayan, ganyan ang dapat na buhay mong pakisamahan. Hindi ako tumatalikod sa mga salita ko at hindi ko sinisira ang pangako ko. Pero hindi ganun kadaling mabaliktad mo ang buong pagkatao ko. Madaling magdamit mahirap o kumilos mahirap, magsalitang mahirap. Pero itong sikmura ako, 20 taon to nasanay sa pagkain na kagisnan ko. Hindi madaling utusan, hindi basta-basta na napapasunod. Sandali lang, lalabas na ako. Saan ka pupunta? Bibili ako ng ulam. Ano bang gusto mo? Meron dong pork chop, may fried chicken doon. Meron ding dong beef afritada o kaya menudo. Gusto mo? Masarap yon. Gusto mo, pagluluto kita ng chop suey. Masarap yung may gulay eh, hindi ba? Para balanse. Sandali lang ako. Rina. I'm sorry. Bigla lang ako. Hindi naman masyadong malaking issue. Masyado kitang pinag-guilty. Guilty naman talaga ako eh. Ngayon ko lang na-realize na hindi nga pala dapat yung shadow kong binabaliktad ng pagkatao mo. Hindi, okay lang. Sobra naman ako eh. Kulang din naman ako. Hindi ko lang kasi tinitikman, pero ngayon susubukan ko na. Masarap naman pala eh. Hindi ko kasi tinitikman eh. Pero okay na, walang problema. Tama na. I'm sorry. Hindi ko masyadong nagbibigat ang kasi umirit ako ng umirit. Sorry. Teka. Tatakasan mo pa ako, ha? Yan pa pinagmamalaki mo? Nakabilat sa araw para sa kaunting barya? Ha? At saka yan, tiyo, hindi ka makapasok sa isang disenteng restaurant, nagtsatsaga ka sa kainang dinudumog ng langaw at nakaahing sa alikabo. Ay, kinakausap pa kita, ha? Hindi naman ako kinakausap eh, nahamak niyo ako eh. Oo nga, inahamak ka kita. Ginagawa ko lang yun para matauhan ka. Pa, wala namang mas sa ginagawa ko. Nakakatulong nga to para maging responsable ako. Kalokohan! Malaking kalokohan! Kalokohan nga sa mga katulad nyo, hindi nakatungtong sa lupa. Pero para sa akin, okay to. Okay, naamin ko, hirap ako, kapos ako, pero maligaya ako. Isolid mo ngayon yan, tricycle na yan, at umuwi ka sa bahay, kasama ko. Pasada pa ako pa. Ay, Rufino, kapag hindi ka sumama sa akin ngayon, ipapadampot kita! Bahala! Rufino!
Rufino! Ilang oras lang ay tinaling ng doktor. Kung makakaligtas ang anak ko, hindi. Kaya dasalin mo na lahat ng dasal na nalalaman mo. Ginulong mo ang buhay ng ating anak. Hinagaw mo sa kasaganaang nagista niya. Nagkaletse-letse ang buhay niya, buhat na makilala ka. Bakit ako lang ang magdarasal, Mr. Balmaceda? Hindi ba dapat tayong dalawa humingi ng tulong sa Diyos para maligtas ang inyong anak? Hindi ko ginulo ang buhay niya. Hindi ko rin siya inagaw sa kasaganaang sinasabi ninyo. Kayo ang nagtulak sa kanya para malayo. Magandang damdamin ang natuklasan ng inyong anak nang makilala niya ako. Damdamin na hindi mabibili ng inyong salapi. Ano ba man sabihin ko? Pasak nga ang buhay ng aking anak. Matibay na katibayan yan, kalagayan niya ngayon. Sa inyo na uli siya, Mr. Balmaceda. Nagmamahalan nga kami. Pero ngayon ko lang natuklasan na hindi lang pag-ibig ang kahulugan ng buhay. Ang mga sinabi ko kanina ay galing sa dibdib ko dahil gusto kong palayain. Pero nakabukas ang katotohanan na hindi nga kami para sa isa't isa. Siguro nga, dapat na kaming magkahiwalay ni Chino. Hindi na babagay sa kanya ang ganong klase ng buhay. Hindi para sa kanyang magtrabaho maghapon sa kalsada. Hindi para sa kanyang kumain ng mga pagkain, hindi na babagay sa kanyang sikmura. Napakabait niya para maghirap. Hindi siya dapat magdusa. Hindi siya dapat maghihirap. Nakaligtas ang daddy mo. Pero pagising niya, wala na ako sa ospital. Tinanggap ko na lang na ang sa aming dalawa ay isa na lamang magandang alaala. Na dapat ko na siyang kalimutan. Pero hindi ako pumayag yun. Hindi ako pumayag na mawala sa akin ang mami mo. Hindi naman ako sinolis pa ako. Ayaw mo mag-alaga ng baldado. Hindi naman ako magtatagal ng ganito eh. Babalik din ako sa dati. Pag inaboy mo ako ulit sa papa ko, babalik din ako dito. Pa, sa akin nakasalalay ang kinabukasan ko. Walang ibang dapat lumikha ng inaarap ko, hindi ako rin. Nagsimula kami ni Karina. At wala akong pinagsisihan sa naging buhay namin. Pagpapatuloy kami. Pa, 20 taon din tayo naging maligaya bilang mag-ama. Isa sa inyo na rin yung kung magpapatuloy yun, kung magwawakas. Pero hindi ako. Patuloy kong pinili kaya yung sarili ko dahil yun ang aking karapatan eh. Siguro naman alam mo na ang sunod na nangyari. Kaya narito kami ng mami mo sa bahay na ito. Dito kami nakatira. Dahil namatay si Lolo. Dahil sumuko siya. Maaaring hindi ang kanyang prinsipyo, pero ang umiral yung
damdaming ama. Ano kinalaman namin ni Presa sa kwento niyo? Meron, Iho. At yun ang papatunayan ko sa'yo. Inamin na sa akin ni Toby na may nangyari sa inyo. Abay, loko pala yun. Madada pala yung anak ninyo. Ano ngayon ang balak mo? Hindi ko papayagan ang anak kong mag-asawa sa edad niya. E, paano naman po ako? Eh, argabyado ako niyan eh. Nadali ako ng anak niyo tapos ganun lang. Hindi ganun lang. Nakahanda na to para sa'yo. Maaari mong ipalit anumang oras mong gusto. Kung hindi ka marunong magpasama ka sa tatay mo para maipalit para sa'yo. 10,000. Eh, marunong ako magpalit ng tseke. Ano ngayon ang sasabihin ko kay Toby? Ewan ko bahala na kayo. Siguro, magpauso na lang kayo ng kahit na anong kwento. O sige. Ikumpara mo ang kahirapan ko noon sa kalagayan ni Presi ay tatanggapin ko. Pero ang hindi ko matatanggap ay ang ipaghambingin mo ang aming pagkatao. Sapagkat magkaibang magkaiba. 10,000 piso lang ang halaga ng pagmamahal ni Presi sa'yo. Samantalang ang sama mo sa akin ay hindi matutumbasan. Kaya nasaktan ako nang sabihin mong bigyan ko ng pagkakataon ng iba na malasak ang kayamanan na tanggap ko. Oo, maswerte ako. Pero hindi sa kayamanan ng ama mo. Kung hindi sa kahanga-hanga niyang paninindigan. At tinumbasan ko yun ng pagpapakasakit para sa kanyang kabutihan. Sorry, Mami. Akala ko kasi dahil sa mahirap siya kaya... Wala sa katayuan sa buhay yan. Maaaring maging mahirap ka. Pero, pwede kang manakit at masaktan. Pwede kang maapi at mangapi. O magpakababa at magpakamataas. Mami, kailan kaya ako makakatagpo ng pares niyo? Maraming katulad ko. Kaya nga binibigyan kita ng mahabang panahon para maghanap. Malay mo, nandyan lang pala sa isang tabi, nagtitinda ng sampagita. Sana, Mami. Yung saktong katulad niyo. Yung ikaw na ikaw,